A day in my life. Pagkagising ko nga ngayon ay agad na akong naghugas dahil sa wakas may tubig na. Bigla-bigla na lang kasi nawawala ang tubig kaya kapag may tubig ay hugasan na lahat ng dapat na hugasan. Ewan ko na lang talaga dito sa tubig namin, akala mo talaga may schedule. Kaya kapag may tubig na ay sinasamantala ko na talaga lahat ng pagkakataon para mahugasan ko na ang mga dapat hugasan at naglalaban na rin ako pagkatapos. Siguro ay matatagalan pa nga bago ko i-vlog ang aming kusina dahil hindi pa nga ito nagagawa. Gumawa nga ako diyan ng kusinaan para naman kahit papano ay merong mapaglagyan ng iba pa naming mga gamit para hindi naman nakakalat. Pagkatapos ko nga maghugas diyan ay agad ko nang niligpit itong aming pinagtulugan. Nilaban ko nga pala dito ang aming kumot kaya naman ang ginagamit naming pangkumot ngayon ay ang cover ng aming kama. Meron pa naman kami ibang kumot doon kaso ayaw nga ni Yobo dahil pang isahang tao nga lang daw yun, ayaw niya magkahiwalay kami ng kumot. Pagkatapos ko nga ditong ligpitin ang aming mga unan at ang aming mga kumot ay sunod ko namang tinupay itong aming mga damit na nilabhan ko nung isang araw, natutuyo pala ang. Ay hirapan kami ngayon magpatuyo ng mga damit dahil wala nga kaming dryer, nasira kasi ang dryer ng mga nanay Evelyn. Mabuti na nga lang ngayon ay nagsisipag ako maglaba araw-araw para naman kahit papano hindi matambak itong aming mga labahin. Halos lahat nga ng aking labahin diyan ay puro mga pambundok talaga, palibasa yun lang laging ginagamit araw-araw ni Yobo. May mga pagkakataon pa nga na pagkahubad pa lamang ni Yobo sa kanyang suot na damit at nagkataong may tubig ay nilalabhan ko agad ito. Kaya lagi akong natutuwa kapag nakikita ko ang lagay namin ng labahin na laging empty o walang laman. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag naiisip mong walang nag-aabang na labahin sa'yo sa araw na yaon. At dahil syempre panibagong araw na naman ay panibagong labahin na uli, buti na lang at may tubig kaya maglalaba na naman ako maya-maya. Marami pang mga gamit ang gusto kong bilhin para dito sa bahay para naman kahit papano ay mas lalong umaliwalas at maging organized talaga itong aming mga gamit. Talagay ko na nga pala itong aking mga tinuping damit dito sa aming drawer na minsan ay sikip na talaga naman. May igi na nga lang at sanay ako makapagsiksikan ay isiksik pala itong mga gamit dito at pagkasyahin na lahat. Sa totoo lang, hindi ko na talaga mabilang kung nakailang declutter at nakailang ayos na ako dito sa mga damit naming ari para lang kahit papano yung magkasya lahat para hindi kami makapaglagay sa karton pero hindi talaga nangyayari. Ilang beses na nga ako ditong namigay ng aming mga damit para naman kahit papano ay kumasya na ito lahat sa drawer pero hindi talaga. Meron pa rin talagang sumusobra. Para naman kahit papano ay hindi na ako gumamit ng karton pero no choice talaga, gumagamit pa rin talaga ako. Sintabi na nga lang po sa mga naririnig yung nagpupukpok dahil merong nag-aayos dito sa aming kapitbahay habang ako ay nagvo-voice over. Isa talaga sa struggle nating mga nagvo-voice over kapag maingay sa ating paligid at wala naman tayong magagawa. Nipilit ko nga lang talaga mag-voice over kahit maingay itong aming paligid para lang kahit papano ay makapag-upload na naman uli ako. Isa nga pala akong housewife, of course, kaya kong mag-multitasking. Pagpasensyahan nyo na nga pala itong aming rice cooker dahil 3 taon lang naman ito sa amin. Hindi ko nga rin ito nilelet go dahil katas nga ito ng aking pagba-vlog. Maya-maya nga pala ay biglang dumating si Yubo na may dala nitong cheese pandesal. Bukod sa nagustuhan namin ang lasa nito ay napakainit pa nga nito kapag binibili. 5 piso nga pala ang isa nito at worth it naman kahit papaano. Ito talaga ang mga sandali na kahit papaano ay nagkakasundo talaga kami ni Yubo pagdating sa pagkain. Natatawa pa nga ako dito sa part na ito dahil ang kinagat ko ay talaga namang mainit-init pa. At mas lalo pa nga itong sumasarap lalo na kapag nakakagat mo ang nagmelt na keso nito, palibasa ay mainit pa nga. Hindi pa nga kami nagkakape dito pero nauna na nga namin kainin ang tinapay. O diba ang sweet, may pasubo-subo pang nalalaman, ay talande. Kung mag-sweet-sweetan, akala mo naman hindi nagsusuntukan, ay ambot. Nag-enjoy na nga ako sa pagkain dito pero sabi nga ni Yubo ipagtimpla ko daw muna siya ng kape. Siyempre, para kunyaring mabuting asawa ay tumalima ako agad. Kaya naman, dali-dali na nga akong nagpainit dito sa aming mahiwagang takore. Simula nga nung nasira ang aming electric kettle kaya balik takore na uli kami. Kaunting tubig nga lang ang aking pinakulo dito dahil wala din naman akong mapaglalagyan at wala nga naman kaming termos. Madalang lang din naman kami magkape kaya okay lang kahit wala nun pero kahit papano nagbabalak pa rin naman akong bumili noon. Kung hindi nga lang ako dito nagtimpla ng kape ay hindi ko makikita na wala nang laman aring lagayan namin ng asukal. Maigi na lang at meron akong stock na 1 piraso pa. At natapon pa nga, hindi kasi nag-iingat, clumsy baby. Abang nagtitimpla nga ako dito ay bigla ko na namang naisip na panigurado nga alis na naman si Yubo. Pan ko ba diyan kapag nagpapatimpla talaga sa akin ng kape maya-maya ay aalis na kaya minsan ako na rin ang umiinom. Hindi ako mahilig uminom ng kape pero no choice ako, kailangan ko talagang inumin kaysa itapon. Bumaba nga pala ako dito dahil may nagputpot, akala ko isda, si kuyang nagpapandisal pala. Mabuti na nga lang at may nagturo sa akin na meron nga daw isda na dumating. Nagtanong nga ako dito kay kuya kung anong isda ang binebenta niya at marami nga siyang inalok sa akin pero syempre doon ko pipiliin ang mura. Maigi na nga lang at mura aring tulingan, ito ang binili ko 100 lang ang kilo. Sinuwerte nga ako ngayon dahil paborito namin parehas ni Yubo aring tulingan at 100 nga lang ang kilo, di ba? Napakamura. 105 nga lahat ang naging presyo nitong aking isda pero sabi ko kay kuya 100 na laang. Maigi na nga lang at wala siyang barya kaya pumayag na laang siya. Mabuti na nga lang at kahit papano naabutan ko aring mag-iisda dahil kadalasan na pag-iiwanan talaga ako. Yung tipong pagdating ko ay wala na pala ang mangingisda, kakaalis laang. Ibinalot na nga ni kuya aring mga isda at ibinigay na nga ito sa akin. Ito lang naman ang kauna-unahang pagkakataon na isinama ko dito sa aking mini vlog pati ang pagbili ko nitong isda.
isda. Mamadali na nga ako dito para lutuin na ring isda kaya hindi ko na nga ito na-videohan. Pagkarating nga ni Yubo galing sa labas ay nagtanong agad sa akin kung luto na daw ba ang ulam. Mag-aaraw daw siya ngayon kaya kumain siya agad. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Thank you so much for watching. Follow for more.